ang magandang balita. Goodbye impeachment na nga ba? Tila tatapusin na sa wakas ng Office of the Ombudsman. Gumalaw na at nagbigay utos kay Vice President Sara Duterte at siyam na iba pa mula sa Department of Education at the Office of the Vice President na magsumiti ng kanilang counter affidavit kaugnay ng iniklamong inihain ng ilang buayang kongresista sa House of Representatives tungkol umano sa maling paggamit ng confidential funds. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, batay sa kutosang nilabas at kumpirmadong balita na nakalap ng GMA Integrated News, binigyan ng 10 araw ang respondent mula sa pagtanggap ng order upang magsumiti ng kanilang mga sagot pati ng affidavit ng mga saksi at iba pang suporta o mga dokumento. At ang utos ay kasunod ng reklamong isinampa ng Kamara kamakailan lamang laban sa Vice President na si Sara Duterte Carpio at iba pa para sa mga kaso umanong kinabibilangang plunder, technical malversation, falsification, perjury, bribery at betrayal of public trust. Sila may tuturing na ito bilang isang welcome development at least sa Ombudsman at sa Korte Suprema. May totoong due process, may sense of fairness, latagan ng mga ebidensya at pagpapatunay. Sa makatuwid, hindi na kailangan ng impeachment dahil korte na mismo ang hatol sa Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio, ang Ombudsman. Kaso nga lang, paalis na rin si Samuel Martires, ang Ombudsman ngayon. Hanggang July na lamang ang kanyang termino bilang Ombudsman. Tanong ng taong bayan kung papalitan na at mag-a-appoint si Marcos Jr. ng kanyang tauhan. Abay magiging patas pa ba kaya ito para sa Vice Presidente Sara Duterte, ang Ombudsman, o maaring iakyat ng Ombudsman sa sandigang bayan if ever na makitaan ng Ombudsman ng probable cause ay ang sandigan ng bayan ang maglilitis sa Vice Presidenteng Sara Duterte. Natatagal pa ng taon bago makapag-render ng final decision kung guilty ba o acquitted si Vice President Sara Duterte at kung guilty si VP Sara Duterte, halimbawa iakyat pa ng Vice President sa Korte Suprema for appeal. Kakain muli yan ng taon at baka matapos na lang si Marcos Jr. sa 2028 ay baka hindi pa natapos ang kaso ni Vice President Sara Duterte. At least mauunahan ng legal opinion ng Office of the Ombudsman ang patungkol sa confidential funds na yan at malalaman ng maraming Pilipino ang totoong lagay ng confidential funds kasabay na kung papaano ito nililiquidate, kung sino-sino ang may confidential funds at magkano. Ngayong pinasasagot na ng Ombudsman at kailangan ng sumagot ng Vice President, bakit pa ba magkakaroon ng impeachment trial? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. May blunder na naman po ang HOR hinggil dito sa kaso nila kay BP Sara. Kawawa naman. Panay blunder na lang. Okay. Pag-usapan din po natin, ito pong ano pa pag-uusapan natin? Ito pong si Dilima, may hirit po, no? Ayan. Napasubo po, blunder po to para sa mga congressman. Yung ginawa po nila, no? Mukhang alam po ni Dilima na makakasira po sa kanilang impeachment complaint. Ito pong ginawa nila dito po sa Ombudsman. Minsan feeling nila ang daming magagaling na abogado, no, ni BP Sara. Yari kayo. Hindi lang po 'yan. Si Dilima po biglang kinabahan, no? Blunder na naman 'to ng HOR. Masyado kasing maraming marurunong. Masyadong maraming magagaling. Akala nila pag lumabas sila sa HOR, akala nila sila pa rin ang boss. Okay, pag-uusapan din po natin, no? May kinalaman pa rin po sa mga congressman, napaaga po ang pagdiriwang nitong mga loyalista, no? Sa pagsasabi na makakaupo si Abante sa pagiging congressman. Meron na po palang ruling na nauna itong Supreme Court
na hindi po pwedeng makaupo si Abante pag dinala po yan sa Supreme Court. Yan po mga pag-uusapan natin. Ano ba unahin natin? Unahin na po natin tong blunder ng mga taga-House of Representative. Blunder na naman po sila, no? Nag-react po si Ombudsman Martires dito po sa pahayag ng kanilang spokes na si Princess Abante, no? Okay. Sabi ni Princess Abante, hindi naman daw dinimanda, wala naman daw reklamo na ibinigay sa ombudsman. Ayan, no? Ombudsman Samuel Martires on Saturday questioned the House why its committee gave them a copy of its report on its investigation on the allegations against Vice President Sara Duterte. This was after House spokesperson Princess Abante on Friday said House Committee on Good Government and Public Accountability did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the office of the Ombudsman. Okay. So dinideny, no? Dinideny ni Princess Abante na nag-file sila ng administrative complaint against Duterte. So sabi naman po ni Ombudsman Martires, ito po ang pagkakasabi, no? Sabi po, bakit ba nila kami pa-furnishan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yun? Gagawin namin ano? Pardon the word. Pero ano yung gagawin namin? Scratch paper? Ano yun? We're not even part of the investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat parnisan ng kopya. 'Di ba? Sabi ni Martires. Ngayon, ano po epekto pag pinarnisan sila ng kopya? Unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. What the House initiated was the impeachment trial through that transmission. So, dinideny na ngayon ni Princess na nag-file sila. Pero ang ibig sabihin pala sa mga legal yan, ito po ang sabi ni Martires, no? Siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung spokesperson. Ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo. At sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Chua was adopted by the House of Representatives. Ano po ibig sabihin yan? So, ang naging complainant dito na ginawa namin is the House of Representatives Committee on Government Public Accountability represented by its chairperson, Representative Joel Chua. Yun. So, sino ang gagawin namin complainant? Okay. Ngayon, bakit po magaya? Ulitin ko lang po yung nangyari, ha. Nag-imbestiga sila Chua, di ba? Natatandaan natin yan. Tapos, yung resulta ng investigasyon nila, ipinasa nila sa ombudsman. Ngayon, dinideny ngayon ni Princess Abante na nag-complaint yung House of Representatives sa ombudsman. Sabi ng ombudsman, kung hindi kayo nagko-complaint, bakit nyo kami binigyan ng kopya? Aanhin namin yan. Automatic yun. Pag nagbigay kayo ng kopya sa ombudsman, kayo ay nagre-reklamo, inirereklamo ninyo si BP Sara, kaya namin pinasagot si BP Sara. O ngayon, hindi. Problema kasi nila yan, magaling magpasya to si Martires eh. Halimbawa po, tignan nyo ha, ito po mangyayari. Halos yan. Ibig sabihin, pag kinapi-parnis mo, binigyan mo ng kopya, itong ombudsman, matik yan. Nagre-reklamo ka. Tinitake yan ng ombudsman na ikaw nirereklamo mo si Vice President Sara Duterte sa kanila. Kaya nila pinasasagot si Sara Duterte within 10 working days o kung ano man. So, ibig sabihin, kinasuhan ninyo sa ombudsman si Sara Duterte na dinideny naman ni Princess. Sabi nga, baka nalilito lang kayo o yung spokes ang nalilito. Yan po ang problema pag masyadong maraming attack dog. Yan po ang problema pag yung hindi nila alam. Katulad ni Senator Amy, hinalimbawa pa ni Ombudsman. Si Senator Amy, nagbigay siya ng kopya ng resulta ng Senate investigation. Kaya nga kinasuhan, may kaso ngayon, si Torre, si Marbil, tsaka yung dalawang Remulla, tsaka sila Kanilaw. Dahil doon sa resulta ng investigasyon ni Amy Marcos. Okay? So, kinakailangan sumagot nila Torre ng magkapatid na Remulla at ni Marbil. Kung hindi man sila sumagot, magpapasya ang ombudsman batay sa nakuha nilang mga ebidensya dito kay Amy Marcos.
So sasabihin ng ombudsman kung guilty or not guilty sila. O ngayon, bakit takot na takot ngayon yung mga congressman at dinidinay nila na sila ay nagreklamo? Kasi pwedeng sabihin ng ombudsman, pwede yung, ano yung sabi ni De Lima? Eto si De Lima may utak-utak eh. Nahiwagaan na si De Lima sa inyo, kawawa naman, kapapasok lang. Eto po, ngayon, eto si Laila De Lima, duda siya sa timing ng ombudsman. Bakit daw? Pwede pong i-dismiss. I-dismiss po. Alimbawa, dinismiss ng ombudsman yung reklamo laban kay BP Sara. Yun din yung laman ng reklamo ninyo sa impeachment court. Dinismiss ng ombudsman. Sinabi ng ombudsman, halimbawa, walang basehan. Oh. 'Di ba? Dinismiss ng ombudsman. Walang sapat na ebidensya o walang katotohanan tong kaso na to. Pwedeng gamitin yan sa impeachment court ng mga abogado ni BP Sara. Dinismiss na nga yan ang kaso ng ombudsman eh. Di ba? Nakukuha nyo dahil ang ombudsman po ay dahil korte sila at dating Supreme Court judge yung ombudsman, justice yung ombudsman, no? Maghahanap yan ng ebidensya. Kaya sila nga sa impeachment dumiretso dahil doon hindi ganong mahigpit sa ebidensya sa impeachment court. Political ang impeachment court eh. Dinala nyo sa tunay na korte. Samantalang pag sa korte, ano ebidensya nyo? Na nag-lostay ito. Mary Grace Piatos po kasi nakalagay. Walang sapat na basehan. Dismiss. Puta, yari. Kaso yun. Alam po ninyo, ang habol nila sa ang habol lang po ng mga impeachment court, kita nyo, bukang bibig nila. Pabubuksan yung bank account, pabubuksan yung bank account. Kasi yung Mary Grace Piatos, wala naman po silbi yan. Ano po ba kasi yan? Sino si Mary Grace Piatos? Kilala po namin si Mary Grace Piatos, yan po ay alias ng mga confidential agent. Alam na natin yan lahat, di ba? Okay. Alias yan. Kung yun din ang pag-intindi ng ombudsman, tsaka precisely, may pronouncement na po yung ombudsman. Dati, sabi na po, eto, same ombudsman, si Martires, sabi ni Ombudsman Martires, kaya nga confidential fund yan eh. Dahil confidential. Kung ang mga nireklamo ninyo sa ombudsman ay yung confidential fund, yari kayo. Dahil may pronouncement na to, ang confidential fund hindi pwedeng ibulgar. Kung ang sinasabi nyo, hindi maipaliwanag yung confidential fund, dapat talagang hindi pinapaliwanag. Ayon mismo yan kay Martires. So malamang yan ma-dismiss. Kaya ngayon, naghabol si De Lima, sabi ni De Lima, nakakaduda naman sa timing ng ombudsman ng order kay BP Sara. In-orderan po si BP Sara na magpaliwanag tungkol sa reklamo. Sasabihin lang ni BP Sara, wala namang basehan yung reklamo nila. Dahil ang confidential fund ay talaga namang hindi pinapaliwanag. At umayon halimbawa si Martires. Oo nga, dismiss. Patay na kayo. Iyakan na naman kayo niyan. Pag dinismiss po yan ng ombudsman, ilalatag lang po ng abogado, dinismiss na po ito ng ombudsman eh. Bakit kinakaso pa rin dito sa impeachment? Ibig po bang sabihin nyo na pagpasya na ng legal na korte, pwede nyo pa rin ungkatin dito sa impeachment? Yun po yung pinakamabigat nila eh. Di ba? Kaya hinahabol nila ngayon na wala naman kaming reklamo. Sabi nga ni Martires, wala pala kayong reklamo, bakit nyo kami binigyan ng kopya? Anong gagawin namin dyan? Automatic po pala yun. Pag binigyan nyo sila ng kopya, ng inyong investigative report, siguro akala ng mga to, tokis-tokis lang. May kaso na kayo sa ombudsman. Magdidiwang lang sila. Tinototoo po ng ombudsman yung kaso sa kanila. Paborman kayo sa kanya o hindi. Ang dami pong napagpasya ng ombudsman na to. Totoong nagpapasya to. Ano po mangyayari sa kaso nyo sa impeachment kung pinagpasya na dismiss? Iko-quote lang nila yun. Dinismiss dahil walang sapat na basehan. Tapos, yun lang sasabihin sa impeachment court. Ano pa iangal ni Chis Escudero at ng mga senador? Dismiss na pala yan eh. Dito na lang tayo sa pagbabanta. Hindi pa siguro na di-dismiss yung pagbabanta. Pwera na lang kung kasama yun sa mga inimbestigahan ninyo. Kaya kawawa po ikaw.
Kawawa naman si Dilima, papasok pa lang. Yung mga inabutan niya, hindi naintindihan. Hinayaan lang si Chua. Chua, ano ba, Chua? Anong gagawin ng ombudsman? Binigyan niyo sila ng kopya? Ha? Anong gagawin ni Chua? Ani Martires dyan? Okay, punta po tayo rito sa sa may isa pang balita, si Abante. Ngayon po, kumalat po ito, no? Magbasa lang po tayo, wag po natin basahin lahat. Ito po ay Supreme Court, anong tawag dito? Ano na po to, pasya na po to ng Supreme Court, no? Sabi ng Supreme Court, the second placer rule is hereby abandoned. No? Supreme Court, disqualified winner can't be replaced by second placer. Malinaw na malinaw po to ruling. Yan. Supreme Court ruling po. Disqualified winner can't be replaced by second placer. Ang linaw po na sinasabi dito, no? The importance of the people's choice must be the paramount consideration in every election. For the continuation, Constitution has vested in them. Tinga, lakihan ko nga to. Paano ko ba lalakihan tong tokmol na to? Bumabalik lang sa dati. Hindi ko na malakihan eh. I-save muna natin. Ayan. Teka lang, lalakihan ko lang tong para mabasa natin ng maayos. Etong sa Supreme Court. Okay. The second placer rule laid down in Halosos Jr. has no legal basis. No law authorizes the proclamation of the second placer in the election in case the candidate who received the most votes is disqualified or turned out to be ineligible. Yan. The second placer rule undermines the people's choice in every election and is repugnant to the people's constitutional rights to suffrage. Ito po yung sinasabi ko sa isang episode ng Birada Aguila, no? Ang pangit naman po nang pauupuin yung mga inayawan. Kasi ibig sabihin, kaya ka second placer, ayaw sa'yo ng tao. Natalo ka eh. Ayaw na sa'yo, pero dahil dinisqualify yung nanalo, ikaw yung upo. Dapat hindi ganun, di ba? Pero meron po palang ruling ng Supreme Court na kaayon dun sa naisip ko. Hindi ko alam to noon eh. Hindi naman ako abogado eh. No? Ayan. The court cannot impose upon the electorate to accept as their representative the candidate whom they did not choose in the election. Yung taong inayawan ninyo nung eleksyon, hindi po pwedeng ilagay ng COMELEC. No? O kahit sinong korte. Hindi pwede sabihin ng korte na disqualified to, kaya itong nanalo yung second. Wala pong second placer rule. Dahil dinideny ng second placer rule yung people's choice. Ano po yung people's choice? May pinili sila. Hindi nila pinili yung second. Kaya nga second lang. Okay? So kung anong gagawin, dapat magkakaroon pa uli para magkaroon ng bago. Special election para doon. Kung talagang na-disqualify. Halimbawa po, hindi na patunayan ni Uy, kasi yan yung contention di ba? Na si Uy ay hindi siya natural born. Halimbawa, hindi na patunayan ni Uy na siya ay natural born. Nagkorte na siya, nagkorte suprema na siya. Bagamat hindi po napatunayan na siya ay natural born, disqualified pa rin siya, pero hindi pa rin po pwedeng umupo si Abante. Napakalinaw po ng rule na yun. No? Sana ganun din po yung i-adapt na rule dito sa Duterte Youth. Kasi, di ba, dinisqualify yung Duterte Youth o hindi tinanggap yung COC o kung ano man ang tawag. Iba-iba tawag eh.
kung madi-disqualify man yung Duterte Youth, dapat hindi rin makaupo yung mga susunod. Kasi wala na pong katapusan yung pagpapadisqualify sa mga nanalo. Pag nangyari po yan, ang mangyayari po, halimbawa, talunan kayo. Kasi ang susunod na yung mga Makabayan Black na eh. Ngayon pa lang, nagsasabi na yung Makabayan Black, ano nyo na kami, i-proclaim nyo na kami, total disqualified na yung Duterte Youth. Hindi naman kayo gusto ng tao eh. Duterte Youth ang gusto eh. Di ba? Kung gusto ninyo, yung tatlo ng Duterte Youth, blanco yun. Hindi pwede kayong iangat nyo yung mga ibang hindi na disqualify. O dapat i-apply din yan. Ayaw namin dyan sa mga yan, puta, doble ano na yun. Parang dobleng talo na kami nun. Di ba? Yung inayawan namin, yung gusto namin, ayaw nyong paupuin. Yung inayawan namin, yun yung paupuin nyo. Okay pa kami ron na. Kung talagang hindi pwedeng makaupo yung Duterte Youth, huwag nyong paupuin yung mga ayaw naming umupo. Di non-stop na lang po yan. Ipa-disqualify na lang lahat yan. Maghanap na lang. Pa-disqualify natin yung Abante. Yung anong pangalan nun? Yung nag-number 1? Akbayan. Bakit? Hindi po diretso yung pananaw sa buhay ng mga congressman na yan. Baluktot po ang pananaw sa buhay ng mga akbayan. Bakit? Tignan nyo po yung itsura ng kanilang isang congressman. Tabingi. Hindi po diretsong pananaw yan, tabingi. Di-disqualify nyo na rin dahil hindi po siya diretsong pananaw sa buhay. Tapos, para makaupo itong mga nakukulelat. Parang walang pinag-ibihan kung hagisan mo ng granada, halimbawa lang to, hindi po ko sinasabing maging totoo to ha. Kung ganyan po ang magiging rule, na kada mababakante, iangat nyo yung mga nasa baba. Pag may nagpasabog ng granada at 100 na namatay, 100 yung iangat nyo. Kaya po dapat, hindi rin paupuin. Wala nang uupo. Yung manatiling bakante, yung para sa bayan youth, ay sa Duterte Youth. Bayan. Kung bigla naisip yung bayan. Di ba? Kasi kung kada may mababakante, mag-aangat ka. Puta, may makakaisip dyan, kulilat ako. Etong Comelec na to, dito lang po yung Comelec na pinakamasamang ano eh. Ang dami nyo na pong ginawa. Yun na lang yung ano yung sinasabi ni Atty. Respicio, yung dinala nyo muna, hindi direkta. Kasi totoo yan eh. Pag nakaupo po si Abante, pwede na rin makaupo uli si Garcia. Ipa-disqualify si Barquatro. Ang pangit na po nun. Lahat po ng mga talunan ngayon, pwede na maghanap na i-disqualify nila. Tapos gagawin din nila kay PRD dahil convicted ay nakakulong, etc. Hindi makakapaglingkod. Di vice mayor yun. Kaya nga di ba? Bakit hindi nila magagawa yan kay Duterte kung nagawa nila yan kay Abante? Kung may ma-disqualify yung nanalo, bakante pa rin yun. Hindi po pwedeng yung, alimbawa, naisipan ng pangatlo, ipa-disqualify si Abante. At pumayag yung Comelec na ma-disqualify. Wala namang katuturan yung pag-disqualify sa Duterte Youth eh. Kaya mali pa rin yun na si Abante ang ihali. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala
at sa aming binigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon, at sa bawat Pilipino'y magtatanggol. Sa bayan ko dati laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very, Binamatay niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari, sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene, Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.